Kaya ang insertion sa budget ay talagang worse than what the public knows. Opo. Napag-uusapan po itong budget po natin, Congressman. Nagkaroon ng pag-question doon po. In fact, umabot pa nga sa Korte Suprema yung pag-question doon sa 2025 budget. Dito po sa 2026, meron po bang mga kapuna-puna dito, Congressman, sa inyo pong panig sa pagbusisi po ng budget? Magandang tanong po yan. Actually, ang basehan ng 2026 budget ay pareho pa rin sa basehan ng mga nakaraang mga budget. At yun po yung formula ng allocable at non-allocable ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ibig sabihin po, ang bawat congressman ay may alokasyon ng, sabihin na po natin, pork barrel na siya po ang pwedeng pumili ng mga project na minsan nangyayari din na sila din po pili ng mga contractor para sa kickback. At pinalitan nila yung mga flood control. Pero meron naman po ngayon mga roads at iba pang mga slope protection, mga maanomalyang klaseng proyekto. Kaya hindi po natin masasabi na nabawasan ng korupsyon sa 2026 budget. Ginawa lang po ng paraan para hindi masyadong halata na. At nakakalungkot nga po na pagkatapos ng lahat ng mga protesta laban sa korupsyon sa DPWH, may lutuan ng bidding at may bentahan ng budget pa rin para sa 2026 budget. Maliban pa ito sa mga naabulgar din na maging yung mga pagpili ng magiging mga district engineer o yung mga opisyal dyan sa mga DPWH offices natin sa ground, may say din pala yung ibang mga kongresista din dito. Tama po ba ito or sa inyo pong monitoring po, Congressman? O, hindi lang po sa district engineer, pati sa contractor. Kaya yan nga po ang paraan na pwedeng kumita ang isang proponent sa isang proyekto, kaya pinag-aagawan ang mga insertion sa budget. At ang isa nga sa lumalabas din, meron po tayo kasing ebidensya na nakalap mula sa DPWH, ay meron talagang mga listahan ng mga proponents para sa mga proyekto mula pa sa DPWH National Expenditure Program, na hindi lang congressman at senador ang proponent, kung hindi pati mga miyembro ng ehekutibo kasama ang mga sekretaryo at undersekretaryo. Kaya ang insertion sa budget ay talagang worse than what the public knows, at ang mga sinasabi na transparent ngayon ay hindi po totoo. Kasi kung maging transparent ang DPWH, ilalabas po nila ang listahan ng mga proponents ng mga insertions. Opo. Naging kalakaran na po sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado, sa mga kongresista na yung nababanggit niyo po na nagkaroon ng alokasyon, may pork barrel kumbaga, no? In fact, meron na ng desisyon dito ang Korte Suprema na unconstitutional nga. Pero sa tingin niyo po ba, sa ilalim ng konstitusyon or may mga batas tayo na pwede naman na hindi isingit or pwede nang kumbaga hands off ang mga kongresista rito, na kumbaga purely ang trabaho lang talaga ay ang paggawa po ng batas? Kasi ang nakikita din po ng ilan sa mga kritiko is diyan nagmumula kasi yung hihingi ng pabor, makapangyarihan si congressman sa kanyang distrito, maglalagay po doon ng mga proyekto. Kaya yung minsan dadaan talaga sa congressman, hihiling sa congressman. Pero sa ilalim po ba ng konstitusyon, ito po ba ay pinaka-main trabaho ng mga kongresista na magpatupad ng mga proyekto sa kanilang mga distrito? Or mas mainam po ba para maiwasan na po talaga yung korupsyon, alisin ito sa kapangyarihan, kung ito man ay kapangyarihan ng kongresista po, sir? I fully agree na hindi natin maiwasan na makikialam ang mga congressman sa mga projects sa DPWH hanggat sila ang nag-aaproba ng budget ng DPWH. Kasi noon, post-enactment. Ngayon naman, naging BICAM. Pero sa 2026, ang ginawa nila sa National Expenditure Program na nagmumula pa sa DPWH, isinisingit na ang mga proyekto. Para hindi halata, inaabot mo na lang sa DPWH yung listahan at pinapanggap ng DPWH na galing sa kanilang mga planning engineers ang mga proyektong ito. At ang solusyon ay dapat hindi na lang po ang Kongreso ang nag-aaproba ng mga line items sa DPWH budget. Dapat, I think, hindi din perfecto na ang local government mag-implement ng project, pero proven na less prone to corruption siya
Kasi ang sinasabing pinakamataas na korupsyon talaga ay nasa DPWH at sa Kongreso kaysa sa mga LGU. Kaya kung gawin na lang natin parehas sa national tax allotment o sa IRA natin ang funding ng mga projects, it will be, I think, a better solution where currently we have a equation that allocates budget instead of a discretion. Kasi kung tingnan po natin yung allocation ng budget based on equation sa local government code, yan naman po ay nagiging epektibong paraan para mapondohan ng mga LGU sa buong bansa. At kung may discretion naman kasi ang Kongreso, magbigay ng malaking budget sa ilang distrito, mas maliit na budget sa ibang distrito, dyan po nagmumula ang korupsyon. Opo, meron po kaming nakakausap na mga mayor din. Meron silang nakikita na double standard eh. Kasi pag sa kanila, initiated ng lokal na pamahalaan ng isang proyekto, napakaraming pagdadaan ng proseso. Kumbaga, marami pang papipirmahan, maraming mga permits bago pa maisakatuparan yung proyekto. Pero pag proyekto ni Congressman, napakabilis lang daw, Congressman. Ito po ba ay meron kayong ganitong klase po ng mga na-monitor din? O, totoo po yan. Mas responsive talaga ang mga LGU sa mga pangangailangan ng kanilang mga bayan at mas accountable din at mas malapit sa tao. Dahil ang isang munisipyo ay binubuo ng maraming tao, kasama po yung mga elected officials na every 3 years kailangan manalo ng eleksyon. Ang district engineer naman ng DPWH ay hindi hinahalal ng taong bayan. At meron din syempre iba-ibang mga members ng Sangguniang Bayan na mag-deliberate din sa mga proposed projects ng isang LGU. Kaya sa tingin ko, mas maraming check and balance pag LGU mag-implement ng project. Again, it's not a perfect solution, but I think there's actually a consensus among members of Congress na mas makakabuti talaga na LGU na lang ang gumawa ng proyekto. Pero ang sinasabi ng iba sa akin dito sa Kongreso, kaya daw hindi dapat LGU ang gumawa dahil wala naman ng silbi ang magiging congressman, wala na tayong budget, di ba? Kaya I think it's really the self-interest of Congress that is keeping the DPWH as the main implementing agency of infrastructure projects.